puti? Ako po si Second Lieutenant Baltasar Apostol, 720521. Dati kong unit po ay dating 3rd Scout Ranger Battalion. Ano yung class mo sa Ranger? Class 75 ako sa Ranger. SR class? SR class 75-85. Das 85? Das 85. 75-85? Oh, class 75-85. Ilang years ka, Master, bago ka na-retire? Mga 28 years and 10 months. 28 years and 10 months? Oh, Pero sa Ranger ka talaga na? sa Ranger talaga ako. Hanggang sa nag-retired ka? Hanggang nag-retire ako sa Ranger na ako. Sa loob ng 28 years, Master, sa serbisyo, ano yung gira na hindi mo makalimutan? Yung pong gira na hindi ko makalimutan yung sa sa Matanog. Kailan? Nung hindi ko, ang ko, 19, mga 1999 o 2000 yun. yung panahon na yan. Oo, panahon. Ang kalaban nyo dyan, Master, ano yung grabe kalaban nyo? Anong group? Ang kalaban namin dyan, MI. MI yung namin dyan. Yung mga panahon na yan, Master, kaano katindi yung mga imay? Kasagsaga nun, basta marami yung marami yung kalaban doon kasi yung mga halos mga tambay doon sa bayan ng parang hinakot nila doon, dinala doon sa kampo, sa na yun, sa Matanog, diretso na ng Abubakar doon sa taas kaya dinala nila doon. So, ang dami. Oo, kaya dumami. Ano yung tuwan mo doon? Naranasan doon talaga? Yun talaga ang naranasan ko yun, nung encounter na yun, na magmula nung pag pa lang namin doon sa bayan ng Matanog, harboring kami nung gabi na yun, pagka umaga, in-snipe na kaagad yung kasama namin, na-snipe na kaagad. Pero that time, ano designation? Asa asa platoon sergeant ako doon. Tapos ang company commander mo na? Ang company commander ko doon si Captain Tibwin. Captain Tibwin. Ano pang unit mo niya noong 1999 na yan? Sa magmulang 1991 hanggang magretiro. Hindi na ako umalis dyan sa Second Company. Second Company? Oo, Second Scout Ranger Company. So nung nag-ili kayo, papunta pa lang doon sa Kuwan? Ano na yung mga narakuan? Yun, pagpunta namin doon, kasi ang sabi talaga ng doon, mag-ingat kayo kasi talaga doon, medyo magulo na talaga yung yung bayan ng Matanog. Kaya ngayon kami, nag-briefing, tapos ang pinaano sa amin, pinasuyod sa amin yung sa bandang kanan kami, yung sa kaliwa yung mga Marines. Yun, sabay yun? Oo, sabay-sabay yun. Platoon sergeant ka naman? Oo, platoon sergeant ako sa sa Second Company. Dalawa kaming second doon. Platoon sergeant, yung isa si Staff Sergeant Asinas, dalawa kami doon. Tapos tuloy-tuloy yun, yung unang assault namin, pagsaka yung isang team leader ko na si Castillo, tinamaan sa puwet ng RPG. Kaya naibak na kaagad sa imbis na ako ang platoon sergeant, nagiging team leader na ako noon kasi wala nang team leader ako siya pumalit mag-team leader sa kanya. Tuloy yung namin assault hanggang pagka umagahan, nakuha namin yung may panayang pukpukan, may nakuha kami na isang imay. Tapos ngayon, mga umaga, mga alas 9, kasi wala pa kaming alusal. Sabi ko sa kasama ko, kain tayo ng Skyflex, kain kami ng Skyflex. Staff Sergeant Bungalos, yung radio operator ko, taga Bicol din yun, dyan sa taga Balatan yun. Tama-tama lang humiga ako kasi nakaganyan ako sa pako. Tama-tamang humiga na ako, in-snipe ako ng may nag-snipe sa akin. Mabuti na lang,
medyo swerte pa ako, hindi ako tinamaan, nakagulong ako, nakahanap ako ng makubiran yung puno ng nyug. Doon na medyo nasipti ako. Yun, tuloy-tuloy ang ano na yun, tuloy-tuloy ang pukpukan hanggang nakuha namin yung kubo ng MI. Yung kubo, yung parang post nila. In-standby, doon kami nag-standby. Habang nag-standby kami doon kasi hindi ko alam na mayroon na pala yung CO ko na yung kanyon, nag-request. Yung araw na yun? Oo, yung araw na yun. Nung request na, hindi na kami kasi umasult nga kami, nakuha namin yung kubo ng MI. Hindi ko alam na pala yung bala ng kanyon. Na-release na. Hindi na kami pwede maka-atras. Kasi hindi man namin alam. Kasi ang nakaalam doon, yung CEO. Ngayon, sabi ko sa private nga, kuhaan ka noy, magbarilin mo yung mga nyug. Yun na lang ang gawin natin, pang saing, pang sabaw sa, para tayo. Para may, umaga, mga alas 8. Sabi ko, yun na nang natin sa pagkain ng sabaw. Tapos bumaba ako kasi mapaanan ako, mapaibak na ako, umatras ako. Mapatae? Oo, mapatae na ako. Kaya umatras ako, hindi man pwede akong umabante. Umatras ako, doon ako tumayo. Yung tumayo na ako, naglapag yung bala ng kanyon, 3 bala ng kanyon, lumapag doon sa pisto namin. Doon talaga tumama. Tama-tama, wala ako doon. Umatras ako kasi tumaya ako. Doon, tumama doon sa pisto namin. Kaya lumipad yung patay yung isa, dalawa, yung isa lumipad sa, may isa yung ulo, taga Masbate, yung isa na taga Marbel, durog yung katawan, pero walang sugat. Si Private Latorilla yun. Pero buhay siya? Patay. Durog yung katawan, pero walang sugat, pero patay. Yung isang naputulan ng ulo? Dinala, nilagay na mo, si Timot ko, apelidong taga Masbate yun. Pero sa kanyon yun? Oo, sa kanyon yun. Putulang lipad yung ulos ng may isa. Ilagay namin sa sako yun. Ikaw, ilan ang wounded doon? Basta 2 ang patay noon. 2 yung patay. Walang na-wounded kasi yung 2 lang yung namatay. Ako, hindi man ako nasa pasama doon kasi sinusurte pa nga ako doon. Tumae ka lang? Oo, tumae lang ako. So, pangalawang ligtas mo na yun? Oo, 2 ligtas ko na yun. Yung una, yung na-snipe ka? Oo, na-snipe ako. Tapos, Anong reaction nyo ng master na ganun kayo yung natamaan sa wala tayong magawa. Sa isip ko, puta na, kung na-realize ko sa sarili ko, kung hindi ako umalis, baka kasama ako doon namatay. Kasi doon bumagsak yung bala ng kanyon sa area ko sa area namin Kapag magtalsikan talaga yun? Oo, nagtalsikan talaga yun. Wala ako doon. Kaya kung hindi ako tumae, kasama talaga ako doon sa na tamaan. Pero ano ang attitude ng tropa na alam yung friendly forces? Wala, medyo malungkot sila. Kasi sabi ko, wala tayong magawa dyan. Kahit ikaw din noon? Oo. Masakit din sa'yo? Masakit din kasi mamatyan ka ng kasama. Yung sa galing pa sa tropa yung sa kasama natin yung bala ng kanyon, galing sa tropa. Kaya medyo masakit din yun. So, after that, ganun pa rin, tuloy? Oo, tuloy pa rin yung labanan namin. Doon kami, istambayan ko yung kubo na yun. Hindi ako umalis doon kasi ang kalaban, nasa lang namin, nasa unahan, ginaganyan-ganyan ka lang kami, Babay-babayan kami ng nakaitim din sila, yung akala mo, yung bitkong na malapad yung sombrero, ginaganyan-ganyan kami. Sabi ko, dito na tayo, standby tayo dito, kasi habang mahirap yung, masyado tayong standby mo tayo. Hanggang inabot kami ng gabi, hindi sabi ko, alerto lang, huwag masyadong kumpiyansa. Doon kami na yung iba dyan sa gilid ng higa, ang iba sa
sa kubo na. Sabi ko, huwag kayong umiya dyan. Sabi ko, putulin mo yung mga sanga ng ano dyan. Kasi pag tinamaan ito ng RPG, masagi lang yung bala na RPG. Lilipad dito yan sa atin, tatama. Sabi ko, putulin yung mga sanga. Tapos, umalis. Doon sila, kanya-kanya kaming posisyon. Sabi ko, hindi ako makatulog. Umaga na, hindi ako nakatulog. Mga alas 5:30 na ng madaling araw. Umaga na. Nakakita ako ng running interferences, parang kanal. Doon ako humiga. Paghiga ko lang doon, binanata ng RPG yun. Kaya wasak yung kubo. Oo, wala ako doon. Kung nandoon ako, baka kasama naman ako doon sa yun sa, na yun. Pangatlo na yun. Oo, yun ang pangatlo. Yun. Tuloy-tuloy naman yung namin, yung assault. Hanggang pagkagabi, sabi ng ng battalion command, maggrupo na kami ng 8 company, 18 company, at saka second company. Kami ang pinakahuli. Ilusob na kami, abante na kami doon sa para makuha na namin yung papuntang Matanog sa Langkong, Barangay Langkong. Doon, hindi namin alam na nakapusto pala yung mga kalaban. May nakapaksol na may running interferences na nakatinakpan ng nyug at ng lupa, yung nyug. Master, layer-layer? Oo, layer-layer. Parang galing sa Matanog. Paangat na yung... Oo, paangat na yung papuntang Abubakar. Sa kanan, Abubakar na yung sa kanan. So parang ang nababangga nyo pa lang is nasa baba? Oo, parang yun, parang post pa lang yun. Post pa lang? Oo. So ang sabi ng battalion commander sa inyo ay Oo, mag-isa na kami para para diretso-diretso na yun, lusubon na namin yung assault. Oo, assault na. Hindi namin alam na nakaposisyon pala sila. Yun, nauna yung 18 campaign yun, daming, hindi ko na may kasi dami ng Patay. dami ng may patay na, tapos wounded. Tapos kami ang pinakadulo. Di man pwede na kami ang unang umasol, sila yung 18 nagpindaw na, may tama na yung CO nila. Tapos yung 8 company ang sumunod. Tapos si Captain Tibin ang pinaka-senior, kami na ang sunod na leading. Nung mag-leading na kami, sabi ko, titinan ko yung tuwing assault. Sabi ni Sir, assault. Sabi ko, may tama man, may matamaan sa napag-isip-isip ko na May mababaliktad. oo, may bumabaliktad. Sabi ko, naisipan ko, bakit tayo dito? Magpakahiro tayo dito na hindi natin nakita yung kalaban. Yung naisip ko. Sabi ko, paano ito, sir? Tuwing assault natin, may bumabaliktad. Tapos nandiyan, malapit lang talaga yung mga 5 meters lang layo sa amin. Pero hindi makita. Hindi makita kasi natakpan nga na yung nyug, may takip na lupa. Parang sinisilip lang kami. Tapos sa taas, na liter B kami. May sa gitna, tatlong dito at saka sa harapan, tapos meron pa dito sa harapan namin. Hindi mo malaman kung saan ang galing yung ibang putok. Hanggang, sabi ni Captain, kasi may tamaan siya sa ulo. Sabi niya, Master Apostol, akyatin mo doon sa may kawayan para kasi i-withdraw natin yung mga wounded para maka-distinguish tayo, para ma-withdraw yung mga doon doon sa kawayan, hindi ko na nga maintindihan kasi ang putok baka galing na sa ibang kasama ko dito sa baba kasi hindi ko na kasi gabi ng putukan, halo-halo na. Tapos gabi ng cover ko doon sa may puno ng kawayan hanggang pinaakyat na namin sila, yung saakyat na kayo para maka-disengage hanggang naka-withdraw yung tropa. Naiwan yung iba doon, yung ibang tropa doon na may mga wounded. Hindi na namin yun. Yun ang namatay. Hindi ko alam kung pinutulan ba yun ng mga ulo. Ilan yung naiwan? Basta ang napatay doon sa amin, mga 14 yun . Pero halo-halong kumpanya yun? Oo, halo-halo na yun. Second company, 18 company at saka 8 company. Yung pinapa-forward, dahil ikaw yung mag-cover fire, may CEO mo. Sino yung CEO na yun na nagsabi sa'yo?
Si Kwan, si Lieutenant Pader, yung CEO ng Itin Company. Siya ang nagano sa Ang sa akin. 8 company, sinong CEO nung time na yun? Si Kwan, si Captain Banua. Siya ang CEO nung sa 8 Company. Pero sa'yo, may CEO na. Sa'yo, CEO mo. Si Kwan, si Captain Tiboy ng CEO namin noon. Nandun pa. Oo, nandoon pa. Pero may tama na siya. May tama na rin yun sa ulo. Kaya, ano, pagka-withdraw namin, nung na kami, disengage na kami, dinala na namin doon sa, doon na kami sa muskin ng Muslim. Doon na kami nagtambay. Pero naiwan pa rin yung 14. Oo, naiwan yung 14. Hindi nyo na maano kung... Hindi na namin na yun. Binalikan na lang namin yun after 15 days. Kasi dumating na yung 15 company, mga ibang kumpanya. Yun, inassault na namin yun. Inassault na namin ulit yun. Tapos yung Marines, massault na rin. Hanggang nakuha namin yung langkong. Pero bago yun, nagtambay muna kayo sa... Nagtambay muna kami doon sa sa simbahan ng Matanog. Doon sa sa mosque ng Muslim. Doon kami Community na yun. Oo. Doon kami nagtambay kasi ang sabi nila, i-assault daw kami pagkagabi. Kasi wala na kaming mga bala. Kaunti lang mga bala namin. So, naiwan pa yung mga damit namin doon sa mga pack namin. Naiwanan doon sa baba. Kasi hindi na namin binalikan kasi kung balikan pa namin, alanganin na. So, ibig sabihin, wala na kayong backpack. Wala na akong backpack doon. Wala na. Kahit yung ibang tropa, wala na. Oo. Wala na ang suot na lang namin. Yung mga damit namin. Uniform. Oo, uniforme na lang. Yun na lang suot namin. At saka banduler. Oo, yun lang. Dahil naiwan nyo, dahil... Naiwan namin nun dahil panay nga ang putukan. Tapos para ma-withdraw yung mga wounded, iniwanan na namin yung mga pack namin muna doon habang sinisiguro namin yung mga wounded na Extricate. Oo. So, grabe pala yun, Master. Ang dikitan talaga yung laban. Oo, dikdikan talaga yung laban. So, after nung nandun na kayo sa mosque, Doon yung, mga ilang araw yun na yun. basta, na yun, pang-anim na namin na araw to, pang-5 araw na namin yun doon. Doon, Miskiksig. Kasi ang labanan, umabot na kami ng, kasi binalikan pa namin hanggang nakuha yung Abubakar eh. Oo. Kaya umabot. Wala pa rin kayong report regarding doon sa 14 na nawala. Doon nandun kayo sa mosque na nakatambay. May report na yun, Anong report mo? na may naiwan talaga doon na tropa. May report na yun, may naiwan talagang tropa doon. Pero hindi nyo pa alam kung buhay pa ba sila. Oo, hindi namin, pero ang alam namin talaga, mamamatay talaga yun kasi mga wounded yun, at saka iniwanan na namin, hindi na namin kaya eh. Kaya nag-disengage na kami, tapos kaya sigurado talaga yun. Ang iniisip talaga namin, puputulan talaga ng mga ulo yun. Yun talaga naisip namin. Hindi nyo na kaya talagang ma-save. Hindi na talaga kayang maisip kasi kakaunti na lang kami at wala na kami ganong bala. Wala na kami mga bala. Tapos sila napasok. Oo, hindi na namin napapasok din. Kasi paano na mapasok ang lapit lang ng kalaban sa amin. Tapos kaya kami nag-disengage kasi dami ng wounded. Dami na, sabi ko yung sa namin, hindi na yun. Sa isip-isip ko pa talaga, patay na talaga yun kasi baka putulan na talaga ng ulo yun kasi wala na, hindi na namin nabalikan eh. Pero hindi nyo sila makita sa location nyo. Hindi namin ganong makita kasi may... Ibang side sila? Ha? Parang ibang side. Oo. So, grabe. So, after 15 days, Master, anong ginawa nyo doon sa mosque na to? Na wala kang magamit? Naghintay kami ng ng batalyon kung anong desisyon sa amin. Tapos bigla siyang dumating. Dumating yung batalyon commander namin. May dala ng mga bala at saka mga pagkain at saka mga pack, mga damit. Doon tambay kami doon. Kasi habang nagtambay kami doon, naghihintay kami kung anong advice niya sa amin. Sabi siya, sige, pull out na kayo muna. Doon na-pull out na kami. Dinala kami sa
6th Division. Nagaan. Pero yung, di ba binalikan nyo pa after 15 days? Oo, yun. Kasi nag-ano muna kami doon sa doon muna kami sa 6th Division nagtambay habang naghintay kami ng ibang tropa. Darating yung 15 company, tapos yung ibang kumpanya dumating, ni 17 ata company yun. Nagbuo na naman ng tropa para i-assault naman ulit. Hanggang in-assault na, tuloy-tuloy na yung assault namin hanggang nakuha namin yung yung mga patay namin at saka yung sa Langkong. Hanggang doon na. Hanggang doon na lang yung kasi pinalitan na ako mag-platoon sergeant doon kasi pinababa na ako ni CEO. Doon ako binigyan ng Gold Cross. Kaya Nabigyan ka ng Gold Cross? Oo, doon ako. So, grabe din pala yung hirap yung time na yan, Master. Oo. Sinong battalion commander niya, Master? Paghihirap niyo sa pagkuha ng Abu Bakar na yan? Oo, grabing hirap namin. Pero never kang nawandi doon. Sa awa ng Panginoon, magmula nang makatikim ako ng encounter, magmula 1984 hanggang magretiro ako, hindi ako nakatikim na mawunded ako. Ano? Bakit? Dasal lang sa Panginoon. Anting-anting. At saka, cover din sa malaking bato. Yan ang ko. Dasal lang sa Panginoon. At saka, huwag ka lang masyadong matapang. Huwag ka rin masyadong luwag. Katamtama lang na kaya mong dalhin yung sarili mo. Kasi daming sa amin na parang gusto, umiiyak na. Nung nasa na kami, sa Matanog na kami, sa simbahan na kami, nag-iyakan na yung iba. Gusto nang umuwi. Oo, gusto nang umuwi yun Sabi na, mag-aaral na lang ako ulit, Master. Si Custodio, nandyan ngayon sa nasa G1 ata ngayon sa HPA. Umiyak yan. Dami. Na, yung iba, hindi mo na tahimik na yung iba Sabi mo, mag-aaral na lang. Oo, yung nagsabi yung iba. Kasi grabe kasi yung namamatay, nakikita niyo, di ba? Oo, makikita mo talaga yung harap-harapan mo makita yung Mga kasama mo lang siya, tapos bigla lang Oo. Kasama mo, bigla na namatay. Kaya sabi ko, ano lang talaga ang buhay. Pero dasal lang tayo, pasalamat lang tayo sa Panginoon na hindi tayo, kahit pa paano, hindi tayo na-disgrasya. Kaya hindi mo makalimutan yan yung kasi muntik ka na rin dyan palagi. Oo, muntik na. 3 beses ka. Oo, 3 beses ako dyan. Saka ikaw pala pa yung platoon sergeant. Oo, ako ang platoon sergeant. Pero at least na doon ka talaga na-awardan ng Oo, doon sa Langkong. paano na-awardan? Dumating si doon si Secretary National Defense si Mercado. Binisita kami doon. Doon talaga sa kwan. Oo, doon kami mismo binigyan ng kinabitan ako ng Maguindanao. sa Maguindanao. Doon sa bayan ng Matanog sa barangay Langkong. Grabe pala yan dati. Oo.